Mga minamahal kong kaibigan, isang mainit na pagbati mula sa akin. Ngayong gabi mayroon akong isang kwentong nais ibahagi sa inyo. Ito ay kwento ni Lolo Walter, isang 67 anyos na byudo. Matapos mawala ang kanyang pinakamamahal na asawang si Margaret, ang kanyang tanging katuwang sa buhay ay ang kanyang maliit na talyer o workshop sa isang liblib na lugar. Doon niya ginugugol ang kanyang oras sa paglililok ng kahoy, naghahanap ng kaunting ginhawa mula sa matinding kalungkutan. Sa 30 taon ng pagtatrabaho sa kahoy at sa 60 hektarya ng lupain na minana pa niya sa kanyang ama, doon siya tahimik na nagpapagaling ng sugat sa puso. Isang araw, habang may kaunting kagalakan sa puso dahil sa biniling bagong set ng matutulis na pait o chisels na nagkakahalaga ng halos 22,400, may nakita si Lolo Walter sa tindahan. Isang matandang ginang, nanginginig ang mga kamay habang nagbibilang ng barya, na sa huli ay kinulang ng 700 para sa kanyang pinamili. Hindi nagatubili si Lolo Walter, agad siyang tumulong. Ang umaga kung kailan ko binuksan ang pinto ng aking workshop, at nakita ang nakalatag sa sahig na puro pinagtabasan ng kahoy o sawdust. Halos manghina ang aking mga tuhod. Kinailangan kong kumapit ng mahigpit sa frame ng lumang pinto ng kamalig. Yung pinto na isinabit ng aking tatay noong 1962 para lang manatili akong nakatayo. 43 taon na akong nagtatrabaho sa kahoy. 43 taon na ako sa malamig na panahon ng Canada at sa mainit na tag-araw ng probinsya sa labas ng Red Deer, at kailanman hindi ko naramdaman ang lamig na biglang dumaloy sa akin sa sandaling iyon. Ang lamig na iyon, tila ba ay higit pa sa anumang lamig ng panahon. Mga kaibigan, maaari bang i-comment ninyo sa ibaba ang inyong probinsya o bansa at sabihin ninyo sa akin kung saan kayo nakikinig ngayong gabi. Manatili kayo sa akin dahil ang sasabihin ko sa inyo ay nagpapagising pa rin sa akin sa gitna ng gabi kahit ngayon 2 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ko ay Walter. Ako ay 67 taong gulang. Isa akong retiradong pipe fitter na gumugol ng 31 taon sa oil patch malapit sa Fort McMurray. Ngunit dumating ang panahon na nagsabi ang aking mga tuhod, "Umuwi ka na, Walter." Ang aking asawa, si Margaret, ay pumanaw noong taglagas ng 2021. Kanser sa suso. Masyadong mabilis ang pagkalat nito. Hindi namin inaasahan. Pagkatapos niyang mawala, ang tanging bagay na pumigil sa akin para hindi ko ubusin ang sarili ko sa pag-inom hanggang sa libingan ay ang woodworking shop sa likod ng aming maliit na bahay. Yung ako mismo ang nagtayo gamit ang sarili kong mga kamay noong tag-araw na lumipat kami sa quarter section na iyon sa labas ng Red Deer noong 1989. Yung panahong iyon, parang kahapon lang. 60 hektarya ng magandang lupain sa Alberta. May batis na dumadaloy sa likod at may taniman ng black walnut na itinanim pa ng aking tatay noong una niyang binili ang ari-arian pagkatapos ng digmaan. Ang mga punong iyon ang aking mana. Pinapabayaan ko ang ilan sa kanila na lumaki ng husto. Iniisip na isang araw ay puputulin ko ang mga iyon at gagawa ako ng isang bagay na talagang maganda. Isang hapagkainan, isang cabinet ng kumot, isang bagay na maipapasa ng aking anak na si Caroline sa kanyang mga magiging anak. Yan ang pangarap ko. Si Caroline ang aking kaisa-isang anak, 38 taong gulang, 6 na taon ng kasal sa isang lalaking nagngangalang Trevor. Nagtatrabaho siya sa commercial real estate sa Calgary. Hindi ako kailaman komportable sa aking manugang. Siya yung tipo na laging may diskarte, laging may bagong investment opportunity, laging may gustong ipresenta tuwing linggo ng hapunan. Yung tipong laging may kukunin. Nagustuhan naman siya ni Margaret o kung hindi man, sinubukan niyang gustuhin para kay Caroline. Ako, pinanatili ko ang aking sariling opinyon. Hindi kailangan ng isang ama na mahalin ng asawa ng kanyang anak. Kailangan lang niya itong tiisin at bantayan.
Yan ang sabi ng aking tatay ang Martes na iyon sa huling bahagi ng Oktubre ay isa sa mga tahimik na araw sa probinsya. Yung tipong nananatili pa ang mga dahon sa mga punong poplar. Ang kalangitan ay mapusyaw na asul, yung asul na makikita mo lang sa Taglagas dito. Nagmaneho ako papunta sa bayan para bumili ng bagong set ng paet o chisel sa home hardware sa pangunahing kalsada. Buwan na akong nag-iipon para sa mga iyon, isang tunay na set ng Lehigh Valley. Nakatayo ako noon sa till ng home hardware, masaya, iniisip ang bago kong mga paet. Pangarap ko ang mga iyon. Pero bigla, napansin ko ang isang matandang babae sa harapan ko. Maliit siya, siguro mga 80 anyos. May panyong nakatali sa ilalim ng kanyang baba. Yung dating estilo ng mga probinsya, yung suot pa ng aking ina. May hawak siyang lata ng wood stain, isang maliit na pakete ng sandpaper at isang solong brass hinge na inilapag sa counter. Sinabi ng binatang nasa likod ng register ang kabuuang halaga. At nakita kong nagbibilang siya ng barya. Mga 25, 10, 5. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinanood ko siyang bilangin ang barya ng 3 beses at pagkatapos inilapag niya ang mga ito. Tumingin siya sa binata. Mayroong isang uri ng tahimik na hiya sa kanyang mukha. Yung hiya na nakikita ko na sa aking mga buto-buto. Yung tipong nararamdaman mo yung sakit niya. Kinulang po ako ng 700, mahina niyang sabi. Halos hindi ko siya marinig. Maari ko na lang po bang iwan yung hinge, babalikan ko na lang po sa susunod na linggo. May isang bagay sa loob ko na gumalaw. Bago pa ako makapag-isip, humakbang na ako. Inilapag ko ang aking mga paet sa counter, sa tabi ng kanyang maliit na pinamili. Sige, kukunin ko na rin ang kanya hiho, sabi ko sa cashier. Isama mo na lahat sa bayarin. Humarap sa akin ang matandang babae. At sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang hitsura ng kanyang mukha ay hindi ang hitsura ng isang babaeng nagpapasalamat. Hindi. Ito ay hitsura ng isang babaeng nagmamasid sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapusyaw na kulay abo, halos pilak, at tinitigan niya ang aking mga mata sa loob ng mahabang sandali bago siya nagsalita. Ikaw ay isang mabait na lalaki, sabi niya. Ano ang pangalan mo? Walter, sabi ko sa kanya. Walter Bergstrom, mula sa labas ng Glenifer Road. Bergstrom, ulit niya. Tumango siya ng dahan-dahan na tila ang pangalan ay may kahulugan sa kanya. May nakilala akong Bergstrom noon, matagal na panahon na. Hinayaan niya akong magbayad. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag ng mga gamit. At lumakad siya kasama ko palabas ng parking lot. Naalala ko, nagulat ako kung gaano katinag ang kanyang paglakad para sa isang babaeng tila napakahina. Pagdating namin sa aking truck, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking braso. Ang kanyang kapit ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Tumingin siya sa akin, at ang mapusyaw niyang kulay, abong mga mata, ay naging matalim, tumatagos. Walter, sabi niya, iba na ang kanyang boses ngayon, mas mababa, mas apuramiento. Makinig ka sa akin ng mabuti. Kapag dumating ang asawa ng iyong anak sa iyong shop ngayong linggo at darating siya ngayong linggo, hayaan mo siyang kumuha ng anumang hilingin niya. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Huwag mo siyang kukwestiyonin. Pero pagkatapos niyang umalis, pagkaalis ng kanyang truck sa iyong daan, huwag mong walisin ang alikabok ng kahoy sa sahig ng workshop. Hindi sa gabing yun, hindi hanggang sa umaga. Naiintindihan mo ba ako? Tinitigan ko siya. Sandali kong inisip na marahil ay isa siya sa mga matatandang kaluluwa na naliligaw na ang isip, yung tipong minsan nangyayari. Pero ang kanyang mga mata ay malinaw. Mas malinaw pa sa akin, sa tingin ko. Ginang, maingat kong sabi, hindi ko po alam ang pinagsasabi ninyo. Ang aking manugang ay matagal nang hindi nakarating sa bahay ko. Wala siyang gaanong pakinabang sa workshop ng isang matandang lalaki. Mas mahigpit niyang pinisil ang aking braso. Darating siya bago matapos ang linggo. Tandaan mo ang aking mga salita, Walter Bergstrom. At pagkaalis niya,
Huwag mong hawakan ang alikabok ng kahoy na iyon hanggang sa sumikat ang araw. Pagkatapos, binitawan niya ang aking braso. Tumango siya sa akin ng isang beses at lumakad siya patungo sa isang lumang beige Chevrolet na nakaparada sa dulo ng parking lot. Tumayo ako doon, hawak ang aking bag ng mga paet. Pinanood ko siyang umalis. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking likod. Parang may lumakad sa ibabaw ng aking libingan, isang kaba, isang babala. Totoo kaya, nagmaneho ako pauwi noong hapon na yon. Hindi ko na masyadong inisip ang nangyari. Nalilito lang ang matandang babae, sabi ko sa sarili ko. Nagkamali lang siya ng pagkakakilala sa akin. Hindi naman pambihira ang apelidong Bergstrom dito sa probinsya, lalo na't halos kalahati ng mga magsasaka rito ay may lahing Scandinavian. Ibinaba ko ang aking mga paet sa shop. Nagluto ako ng nilagang baka o stew sa kalan. At pinanood ko ang laro ng Oilers ng gabing iyon. May kasamang beer at ang aking matandang asong border collie na si Duke nakahiga sa aking paanan. Tahimik lang ang lahat, parang wala lang. Hindi ko na siya inisip ulit hanggang Huwebes. Huwebes ng hapon, bandang 3:00. Nakarinig ako ng truck na papalapit sa aking daan. Hindi yung truck ng mailman, yung kilala ko na sa tunog. Mas mabigat, isang diesel. Tumingin ako sa bintana ng kusina at doon biglang lumubog ang aking puso. Dahil ang papalapit sa aking workshop ay ang malaking itim na Ram 3500 ni Trevor. Yung may nakakabit na flatbed trailer sa likod. Yung truck na yan, kabisado ko. At si Trevor bumababa na mula sa cab kasama ang isa pang lalaki na hindi ko kilala. Isang malaking lalaki, nakasuot ng itim na hoodie na nakatago ang mukha. Para silang mga multo. Naramdaman ko ang kaba. Yung kaba na nagsasabing, totoo ang babala. Naglakad ako palabas para salubungin sila. At binati ako ni Trevor. Yung malapad niyang ngiti ng isang salesman na laging suot niya. Walter, uy, sinubukan kong tawagan ka pero hindi kita makontak. Siguro patay na naman ang cellphone mo. Naka-on ang cellphone ko, sabi ko. Pero sige, anong nagdala sa'yo rito? Ang aking boses ay kalmado, ngunit sa loob ko nagngangalit ako. Alam kong mayroon siyang masamang balak. Tumingin si Trevor sa kasama niya at pagkatapos ay bumalik sa akin. Makikinig ka, Walter. May kaunti akong sitwasyon. May kaibigan ako sa Calgary na nagtatayo ng custom home sa Canmore at ang kanyang architect ay naghahanap ng reclaimed black walnut, yung live edge, talagang mamahaling klase. Nagkaroon siya ng mahabang pagpapaliwanag. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga puno na mayroon ka sa likod ng batis at handa siyang magbayad ng mataas na presyo. Naisip ko, habang nandito ako sa lugar na ito para sa isang showing sa Sylvan Lake, kukuha na lang ako ng ilang troso para sa kanya, kung ayos lang sayo. Naramdaman ko ang mga salita ng matandang babae sa likod ng aking leeg, parang isang malamig na kamay na humahawak sa akin. Hayaan mo siyang kumuha ng anumang hilingin niya. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Hindi ko maaaring suwayin, kailangan kong sundin. Magkano ang bayad niya? Tanong ko. Gusto ko lang marinig kung ano ang sasabihin ni Trevor. Kahit alam kong isa itong kasinungalingan, iwinagayway ni Trevor ang kanyang kamay. Inaayos pa namin yan. Ibabahagi ko naman sa iyo, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, gusto ko lang siyang bigyan ng sample para makita niya ang kalidad. Isang sample, mayroon si Trevor na flatbed trailer at isang lalaking hindi ko kilala. At tinawag niya iyon na sample, ngunit tumango ako at sinabi ko sa kanya na kumuha na lang siya. Sinabi ko sa kanya na ang chainsaw ay nasa hook sa gilid ng pinto at ang mga straps ay nasa asul na bin. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat sa bakod na may kuryente sa ibaba ng batis dahil naroon ang mga toro. Binigyan ako ni Trevor ng mabilis na yakap. Yung yakap na ibinibigay ng isang lalaki kapag masaya siya na hindi na niya kailangang pagtrabahuhan ang isang bagay.
At pagkatapos siya at ang kasama niya ay nagmaneho ng truck sa likod patungo sa taniman ng walnut. Nanatili lang ako doon, puno ng kaba, puno ng pag-aalinlangan. Nasa workshop ako, nagkunwari akong nagtatrabaho sa isang bookshelf na ginagawa ko, pero sa totoo lang nakikinig ako. Yung bawat tunog, narinig ko ang chainsaw na umandar, malakas ang ugong. Bandang 20 minuto pagkatapos narinig ko itong tumakbo ng matagal. Mahaba talaga. At nang sa wakas ay bumalik sila sa tapat ng bahay pagkalipas ng 2 oras, puno na ang flatbed ng 3 malalaking troso ng walnut. Bawat isa ay kasinlaki ng katawan ng isang tao. At marahil, nagkakahalaga ng mas mataas pa kaysa sa truck ni Trevor. Kinawayan niya ako mula sa cab. Kinawayan ko rin siya pabalik. Tapos may ginawa siyang kakaiba. Itinabi niya ang truck sa mismong tabi ng aking workshop at bumaba siya kasama ang kanyang kaibigan. "Walter," sabi ni Trevor, "ayaw mo bang kumuha kami ng kaunting makakain mula sa iyong refrigerator bago kami bumalik? Mahaba pa ang biyahe." "Sige, kumuha na lang kayo," sabi ko. "May natirang stew sa loob." Habang nasa loob sila ng bahay, tumayo ako sa pintuan ng aking workshop. Pinanood ko sila sa bintana ng kusina. Nakita ko si Trevor na binuksan ang aking refrigerator, kinuha ang stew at iniabot sa kanyang kasama. Pero si Trevor mismo hindi kumain. Nakita kong lumakad si Trevor sa aking hallway patungo sa spare room. Yung kwarto kung saan ko inilalagay ang aking filing cabinet. Yung cabinet na may lahat ng papeles ni Margaret, ang aking will, ang titulo ng lupa, ang mga bank statements, lahat ng mahahalagang dokumento namin. Nasa kwartong iyon siya marahil ng mga 4 na minuto. Pagkatapos, bumalik siya sa kusina, kumain siya ng mabilis na mangkok ng stew at umalis na sila. Pinanood ko ang kanilang mga ilaw sa likod ng truck na nawala sa daan. Palubog na ang araw sa likod ng mga burol at humahaba na ang mga anino sa aking bakuran. Pumasok ako sa spare room at chinek ko ang filing cabinet. Walang mukhang nagalaw, walang mukhang kakaiba, pero may kakaibang pakiramdam. May mali, isang bagay na malalim, isang bagay na kakilakilabot na mali. Hindi ko lang mailagay ang daliri ko kung ano. Parang may pumipigil sa akin na unawain ang nakita ko, isang malaking pahiwatig, pero hindi ko pa rin nakikita. At pagkatapos, naalala ko ang matandang babae, yung babala niya. "Huwag mong walisin ang alikabok ng kahoy." Isang biglang pagkilala, isang pag-unawa. Bakit ko siya hindi napansin? Bakit hindi ko nakita? Bakit siya pumunta sa spare room sa halip na kumain? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang gumapang sa aking isipan, naghahanap ng sagot. At ang sagot ay unti-unting lumilinaw sa akin. Lumabas ako patungo sa workshop. Binuksan ko ang ilaw sa itaas. Ang sahig ay nababalutan ng isang sariwang patong ng pinong sawdust mula sa trabaho ko ngayong hapon. Sa akin. At ngayon, napagtanto ko. Kung ano man ang ginagawa ni Trevor doon habang nasa bahay ang kanyang kasama, hindi ko man lang napansin na pumasok siya sa shop. Hindi ko man lang napansin ang kanyang pagdulas sa loob, isang kabiguan, isang pagkadismaya. Maingat akong tumingin sa paligid. At sa simula, wala akong nakitang kakaiba. Wala. Ang aking bench lang, ang aking mga gamit, ang aking kalahating tapos na bookshelf. Isang tumpok ng mga pinagtabasan sa sulok. Ang sawdust sa sahig ay hindi nagalaw ng aking mga paa dahil nanatili ako sa pintuan. Para akong nilalaro, para akong ginagawang tanga. Gusto ko sanang magwalis. Nais ko. 40 taon ng ugali. 40 taon ng pagsunod sa isang prinsipyo. Ang malinis na shop ay ligtas na shop, laging sabi ng aking tatay. Laging linisin ang iyong pinagtatrabahuhan, Walter. Narinig ko ang kanyang boses sa aking isipan, malinaw na malinaw. Ngunit, ang boses ng matandang babae, ang kanyang mga salita, yung kakaibang tono sa kanyang boses, yung pagpisil niya sa aking braso. Lahat ng iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga.
Huwag mong walisin ang alikabok ng kahoy sa sahig. Hindi sa gabing iyon, hindi hanggang sa umaga. Ang kanyang babala, ito ay tila baliw, tila walang saysay. Ngunit ito ay nanatili sa akin. Hindi ko ito maaaring baliwalain. Hindi ko ito kayang isantabi. Kaya kahit labag sa aking kalooban, kahit labag sa lahat ng itinuro sa akin, pinatay ko ang ilaw, isinara ko ang pinto, at pinihit ko ang kandado. Click! Isang matigas na tunog. At pumasok ako sa bahay, naglakad ako ng dahan-dahan. Hindi ako natulog nung gabing iyon. Humiga si Duke sa paanan ng aking kama at nakatitig lang ako sa kisame. Narinig ko ang hangin na nanggagaling sa mga burol. Nakinig ako sa bawat huni ng gabi. Sinubukan kong intindihin kung ano ang aking nararamdaman. Isang takot, isang kaba. Isang malalim na pag-aalinlangan. Hindi lamang ito tungkol sa mga puno ng walnut. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng sample. Mas malalim pa, mas madilim. Alam ko sa aking puso, may masamang mangyayari. Oo, may masamang nangyari na. At ang susi ay nasa sahig ng aking workshop, nasa alikabok, nasa mga bakas na maaaring nandoon. Hindi ako makatulog. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Naghihintay, nag-iisip kung bakit. Bandang 3:00 ng umaga, hindi ko na matiis. Hindi ko na kayang manatili sa kama. Ang bawat tibok ng orasan ay parang bumubulong ng babala. Ang aking isip ay patuloy na gumagana, naghahanap ng sagot, naghahanap ng katinuan sa lahat ng kakaibang pangyayari. Bumangon ako. At nagtimpla ako ng isang tasa ng kape, isang mainit na kape sa gitna ng malamig na gabi. Umupo ako sa lamesa ng kusina. Pinanood ko ang orasan, bawat segundo, bawat minuto. Tila ba ang oras ay bumabagal at nagpapahirap sa aking paghihintay? Gusto kong sumigaw, gusto kong magalit, ngunit ang tanging magagawa ko ay maghintay. Maghintay hanggang sa sumikat ang araw, maghintay hanggang sa magkaroon ng liwanag, nang sa wakas lumitaw ang unang kulay abong liwanag sa silangan. Isang tanda ng pag-asa, o marahil isang tanda ng pagbubunyag. Mabilis kong isinuot ang aking mga bota sa trabaho at ang aking parka. Kinuha ko ang aking flashlight at naglakad palabas patungo sa shop. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba. Binuksan ko ang pinto, dahan-dahan, maingat. Isang mahabang paghinga, lumakad ako sa loob. At itinutok ko ang sinag ng flashlight sa sahig. Nanginginig ang aking kamay, pero matatag ang aking mga mata. At doon sa pinong sawdust, malinaw na malinaw. Hindi ko inakala, hindi ko inisip na ganito ang makikita ko. Naroon ang mga bakas ng paa. 2 set, 2 iba't ibang uri ng bakas ng paa. Ang isa sa mga ito ay ang mga bota sa trabaho ni Trevor. Kilala ko, ang vibram pattern ng sole ay napakalinaw. Yung mga linya, yung mga guhit, hindi ako nagkamali. Siya nga, ang isa pa ay mas maliit, mas makitid, isang uri ng running shoe, isang sapatos na panlakad. Sino to? Yung kasama niya, yung lalaking nakasuot ng hoodie, sino ang pumunta sa aking shop kasama si Trevor? Bakit? Ang mga bakas ng paa ay nagmula sa gilid ng pinto, paikot sa likod ng aking workbench, patungo sa sulok. Yung sulok kung saan ko inilalagay ang isang lumang steamer trunk, yung trunk na pag-aari pa ng aking lolo, yung trunk na matagal nang hindi nagagalaw. Ang trunk ay nausog ng ilang pulgada. Nakita ko ang malinis na hugis parihaba sa semento. Yung lugar kung saan ito nakaupo sa loob ng maraming taon. Walang bakas ng alikabok doon. Ito ay nausog, nagalaw, binuksan ko ang trunk. Ang aking mga kamay ay nagsisimulang manginig. Isang matinding kaba, isang matinding pag-aalinlangan. Ano kaya ang makikita ko? Ano kaya ang nilalaman nito? Sa loob, sa ilalim ng mga lumang kumot ng kabayo na itinago ng aking lolo doon, may isang itim na duffel bag. Isang bag na hindi ko pa nakita kailanman sa buong buhay ko. Hindi ko ito pag-aari. Hindi ito sa akin. Kanino ito? Bakit ito narito?
Dahan-dahan kong binuksan ang zipper ng duffel bag. Ang bawat galaw ko ay tila mabigat. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang aking puso ay bumubulwak sa aking dibdib. Ano kaya ito? Bakit ito nasa lumang trunk ng aking lolo? Sino ang naglagay nito doon? Ang mga tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ngunit ang kasagutan ay hindi pa malinaw. Sa loob ng bag na iyon, nakita ko ang 4 na brick ng puting pulbos na kakakilabot. Para sa akin, mukha itong pinatuyong puting pulbos o compressed white powder. Bawat isa ay nakabalot sa plastic at duct tape, maingat na maingat. Kasama ng mga ito, nakita ko ang isang timbangan. Naupo ako sa sementadong sahig ng aking workshop. Hinawakan ko ang aking ulo. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking hininga ay huminto. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat. Ang mga bakas ng paa, ang pagbisita ni Trevor, ang kanyang pagpasok sa spare room, ang kanyang pagnanais sa mga puno ng walnut, lahat, si Trevor. Ang aking manugang, ang lalaking laging may diskarte, ang lalaking tila may pambihirang ganda ng ngiti, siya ang may pakana. Nais ni Trevor na tawagan ng pulis, ang PNP, o mas malala pa. Sasabihin niya kay Caroline na ang kanyang ama ay nagtatago ng mga kakilakilabot na lihim, na ang matandang lalaki ay nawawalan na ng katinuan. Kailangang ipahayag na hindi na kayang mag-isip o incompetent siya at ilagay sa isang home for the aged o care home. Para ano? Para mapunta sa mga kamay ni Trevor ang lupa. 60 ektarya sa labas ng Red Deer. Nagkakahalaga ng halos 100 milyon dahil sa commercial corridor na papalapit sa hilaga ng bayan. Ang taniman pa lang ng black walnut ay isang kayamanan na. At sinimulan na niyang putulin yan. Pero ang tunay na premyo ay ang mismong lupa. At ang pinakamadaling paraan para makuha ito ay ang ikulong ang matandang lalaki. Sa kulungan man o sa care home, isang masamang balak, isang masamang plano. Ngunit, hindi ko winawalis ang sahig, hindi ko inalis ang mga bakas ng paa ay naroon, ang kanya, at ang bakas ng ibang tao. Marahil ay yung kasama niya, yung lalaking nakasuot ng hoodie, ang trunk ay nagalaw, at ang isang lalaking lihim na nagbebenta ng droga ay hindi kailanman magpapahintulot sa isang estranghero na tulungan siyang itago ang kanyang stash sa isang sahig na puno ng bakas ng paa. Hindi, ang isang lalaki ay itatago ang kanyang sariling stash, mag-isa, lihim. Hindi, ito ay isang setup, isang plant, isang masamang balak na itanim ang mga bagay na ito sa aking shop at pagkatapos tawagan ng pulis, gawin akong kriminal, alisin mo ako sa kanyang landas para makuha ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng mana ng aking pamilya, isang nakakapanindig balahibo na katotohanan, isang katotohanan na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang sarili kong manugang, gusto akong sirain, gusto akong patayin, para sa pera, para sa lupain. Hindi ako maaaring maging bulag, hindi na ako maaaring magkunwari na hindi ko nakikita ang lahat ng ito. Ito ay isang digmaan para sa aking buhay, para sa aking lupa, para sa aking pamilya. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuhanan ko ng litrato ang lahat, bawat detalye. Ang mga bakas ng paa, ang duffel bag, ang nilalaman, ang trunk, bawat isa ay ebidensya, mahalaga. Hindi ko ito maaaring pabayaan. Kinuhanan ko rin ng litrato ang sariwang marka ng saw kung saan pinutol ni Trevor ang aking walnut. Yung paraan ng pagputol, mabilisan, aksaya. Yung paraan ng pagputol ng isang tao na hindi nagmamay-ari ng mga puno at walang pakialam sa mga ito, isang pagpapatunay, isang tanda ng kanyang kasakiman. Pumasok ako sa spare room at chinek ko ulit ang filing cabinet. Maingat sa pagkakataong ito. Hindi ako nagmadali. Bawat papel, bawat folder, at doon
Doon ko natuklasan ang hindi ko napansin noong nakaraang gabi, ang aking will, ang huling habilin ko. Yung kami ni Margaret ang gumawa noong 2015. Yung aming huling habilin na pinaghirapan namin ng matagal, ito ay pinalitan, may kumuhang orihinal at naglagay ng bago sa lugar nito, ang bagong will, ang peking will. Iniwan ang lahat kina Trevor at Caroline ng magkasama at lalong mahalaga, partikular na pinangalanan si Trevor bilang executor at ang trustee ng anumang estate. Siya.C. Trevor. Ang aking sariling pirma, ito ay pinake. Isang makatwirang pagpeke, hindi perpekto, hindi ganap na perpekto, pero sapat para maniwala ang isang ordinaryong tao. Pero hindi sa isang tulad ko, hindi sa isang tulad ni Gordon, naintindihan ko noon, ang lahat ng ito ay matagal ng pinlano, buwan. Marahil mas matagal pa, siya ay naghihintay, hihintay para sa tamang sandali. Naghintay siya hanggang sa mawala si Margaret, hanggang sa ako ay nag-iisa, nagdadalamhati at nag-iisa sa aking pighati. Siya ay naging pasyente, isang pasyente na may masamang layunin. Hindi ako maaaring magpatumpik-tumpik. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Nagmaneho ako patungo sa Red Deer noong umagang iyon. Hindi ako kaagad pumunta sa pulis, hindi. Pumunta muna ako sa aking abogado, si Gordon McPherson, isang kaibigan, isang kasama mula pa noong kami ay mga bata pa sa lumang Lindsay Thurber High School. Si Gordon ang gumawa ng aking orihinal na will. Kilala niya ang aking pirma. Kilala niya ako. Tiningnan lang ni Gordon ang peking dokumento at umiling siya. Alam niya kaagad. Sinabihan niya akong umupo ng tahimik. Huwag magsalita sa sinuman at hayaan siyang gumawa ng ilang tawag sa telepono. Habang naghihintay ako sa kanyang opisina, iniisip ko ang matandang babae. Ang matandang babae sa hardware store. May isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang koneksyon, isang katanungan kung bakit niya ako binigyan ng babala, kung paano niya nalaman. Hindi ito simpleng pagkataon, hindi. May mas malalim pa. At kailangan kong malaman ang katotohanan. Habang naghihintay ako sa opisina ni Gordon, ang aking isipan ay patuloy na gumagana. Si Gordon ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Maraming tawag. At ako, nakaupo lang doon, tahimik, pero ang aking utak ay patuloy na bumabalik sa matandang babae. Ang matandang babae sa hardware store, si Ingrid. May isang bagay talaga na bumabagabag sa akin, isang pakiramdam, isang hinala, kung bakit niya ako pinagmasdan ng ganoon, kung bakit niya binanggit ang apelyidong Bergstrom. Kailangan kong malaman, sabi ko sa sarili ko. Hindi ito maaaring basta pagkakataon lang. Hindi. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ko ang receptionist ni Gordon. Pasensya na, sabi ko. Maaari mo ba akong tulungan? Maaari mo bang hanapin ang isang pangalan para sa akin? Anumang Bergstroms sa lugar ng Red Deer. Kahit yung mga lumang record, yung mga babalik pa sa 70s o 80s. Kailangan kong malaman, kailangan kong hanapin ang koneksyon. Bumalik siya pagkalipas ng 20 minuto. May isang pangalan lamang, Ingrid Bergstrom. Na-shock ako. Hindi ako makapaniwala, Ingrid Bergstrom. Ito ay hindi lamang isang matandang babae. Siya ay higit pa. Siya ay ang nakababatang kapatid ng aking lolo. Ang kapatid ng aking lolo. Hindi ko siya nakilala kailanman. Nagkaroon ng alitan ang aking tatay sa kanya dahil sa isang bagay na may kinalaman sa kanilang bukid o homestead bago pa ako ipanganak. At ang dalawang branch ng pamilya ay hindi na kailanman nag-usap ulit. Naisip ko ang lahat. Ang pagtingin niya sa akin, ang pagbanggit niya sa apelyido ko, ang pagkilala niya, ang kanyang babala. Ang lahat ay tila nagsasama-sama. Kaya, nagmaneho ako patungo sa Rocky Mountain House noong hapong iyon. Naghahanap, nagtatanong. Hanggang sa nakita ko siya. Sa isang maliit na bungalow sa gilid ng bayan, at nang buksan niya ang pinto,
Sinalubong ng kanyang mapusyaw na kulay, abong mga mata ang akin at tumango siya. Na tila hinihintay niya ako, na tila alam niya na darating ako. Pumasok ka, Walter, sabi niya, iinitin ko ang kettle. Isang mainit na pagbati. Isang mainit na tahanan. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganitong init. Sa ibabaw ng tsaa sa kanyang lamesa sa kusina, ikinuwento sa akin ni Ingrid ang kanyang kwento. Noong 1974, ang kanyang sariling anak, isang batang lalaki na nagngangalang Eric, bumalik siya mula sa pagtatrabaho sa rigs sa Texas. 3 taon siyang nawala at bumalik siya na may magandang Amerikanang asawa at puno ng mga plano o schemes sa kanyang isipan. Kinumbinsi ni Eric si Ingrid at ang kanyang asawa na ilipat sa kanya ang kanilang bukid para sa kung ano ang tinawag niyang tax planning. Sa loob ng 6 na buwan, ibinenta ni Eric at ng kanyang asawa ang lupa. Iniwan si Ingrid at ang kanyang asawa na walang-wala. At lumipat sila pabalik sa Texas. Namatay ang asawa ni Ingrid sa heart attack kinabukasan sa isang inuupahang suite sa itaas ng hardware store sa bayan. 50 taon niyang ginugol ang bawat araw sa pagbabantay. Nagbabantay para sa parehong bagay na mangyari sa iba. 50 taon ng pighati, ng pagsisisi. Nakita ko si Trevor sa hardware store nung Martes ng umaga. Sabi niya sa akin, 1 oras bago ka dumating, bumibili siya ng isang brick ng lason ng daga o rat poison at isang rolyo ng duct tape at isang bag ng cable ties. Hindi binibili ng isang lalaki ang mga bagay na iyon para sa pag-aayos ng bahay o home repairs, Walter. Hindi. Binibili ng isang lalaki ang mga bagay na iyon para sa ibang layunin, para sa masamang layunin. At nang marinig ko siyang tanungin ang cashier tungkol sa iyong lugar, kung may nakakita ba kay Lolo Bergstrom sa bayan kamakailan, sinundan ko siya palabas ng parking lot at sinasaulo ko ang kanyang license plate. Walang pag-aalinlangan. Nagplano akong pumunta sa iyong lugar nung Miyerkules ng umaga, pero pagkatapos nandoon ka, nakatayo sa likod ko sa till. Nagbabayad para sa aking stain at aking hinge, at naisip ko, ang mabuting Panginoon ang naglagay sa iyo sa aking landas. May dahilan, may malalim na dahilan. Iniabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa, at hinawakan niya ang aking kamay gamit ang pareho niyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay malambot at manipis, parang tissue paper. Hindi ko na iligtas ang aking sariling asawa. Hindi ko na iligtas ang aking sariling bukid, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero nailigtas ko ang iyo, nagawa ko man lang iyon. Naupo ako sa kanyang lamesa sa kusina at umiyak ako. Ang unang tunay na pag-iyak na iniyak ko mula ng libing ni Margaret. Isang pag-iyak ng sakit, isang pag-iyak ng ginhawa, isang pag-iyak ng pag-asa. Hindi ako nag-iisa, hindi ako nawawala, at mayroon akong kakampi, isang matandang babae na may karunungan at pagmamahal. Noong gabing iyon, matapos ang aming pag-uusap ni Ingrid, direkta akong pumunta sa presinto ng RCMP. Dala ko ang lahat, ang mga litrato, ang duffel bag, ang packing wheel, lahat ng ebidensya. Ipinaliwanag ko ang lahat sa kanila, sa bawat detalye, sa bawat bakas, sa bawat salita. Nakinig sila ng mabuti at sa huli sinabihan nila akong umuwi na kumilos ng normal. Huwag magsabi ng anuman kay Caroline, hayaan silang gawin ang kanilang trabaho. Isang napakabigat na utos, ngunit kailangan kong sundin para sa kapakanan ng hustisya, para sa kapakanan ng aking pamilya. 11 araw, 11 mahabang araw ng paghihintay, bawat minuto ay tila 1 oras. Ang kaba ay nanatili sa akin, ang takot, ang pag-asa. Sa ika-12 araw, inaresto ng RCMP si Trevor sa labas ng kanyang opisina sa Calgary. Isang malaking balita,
Nakakagulat, ngunit inaasahan, natagpuan din nila ang iba pa niyang operasyon sa isang storage unit sa northeast ng Calgary. Kokaina, karamihan ay kokaina, may halo ring fentanyl. At ito ang bahaging nagpapagising pa rin sa akin sa gabi. Dahil iyan ang sangkap na pumapatay sa ating mga kabataan sa buong bansa, isang nakakapanindig balahibo na katotohanan. Si Trevor ay kinasuhan ng trafficking, forgery, fraud, at attempted murder. Attempted murder. Ang kasong attempted murder ay nagmula sa isang journal na natagpuan nila sa kanyang laptop. Doon niya detalyadong isinulat ang isang plano na lasunin ako sa darating na Pasko. At gawin nitong mukhang heart attack para sa pera, para sa lupain, ang sarili kong manugang. Nais akong patayin. Hindi ako makapaniwala sa lalaking yon. Ang kasama niya, yung lalaking nakasuot ng hoodie, isang lalaking nagngangalang Dale Rocha. Nahuli siya isang araw pagkatapos ng border. Sinusubukang tumawid patungo sa Montana. Ang lahat ay tila natapos. Ang lahat ay tila nasa ayos na. Dumating si Caroline sa bukid kinabukasan pagkatapos ng pag-aresto. Siya ay wasak. 19 na linggo na siyang buntis. Ang kanyang unang anak, ang aking apo, at ang kanyang asawa ay nasa kulungan at ang kanyang buong buhay ay gumuho. Umupo siya sa aking lamesa sa kusina at umiyak siya. Umiyak siya ng umiyak. Hinawakan ko siya. Yung paraan ng paghawak ko sa kanya noong bata pa siya at sinabi ko sa kanya na magiging ayos ang lahat. Sinabi ko sa kanya na manirahan siya sa akin hanggang sa ipanganak ang bata. At iyon ang ginawa niya. Ang aking apo ay ipinanganak noong Enero ng taong iyon. Pinangalanan namin siyang Oscar pagkatapos ng aking tatay. Siya ay 2 taong gulang na ngayon at naglalakad siya patungo sa workshop kasama ko tuwing hapon at umuupo siya sa isang maliit na silya na ginawa ko para sa kanya at pinanonood niya akong magplano ng mga black walnut boards na giniling ko mula sa 3 troso na ibinalik sa akin ng RCMP pagkatapos ng trial. Gumagawa ako para sa kanya ng isang blanket chest. Iniukit ko ang kanyang pangalan sa takip. Isang bagong simula, isang bagong pangarap, isang bagong mana. Nag-file si Caroline ng divorce. Si Trevor ay kumuha ng plea deal. At hindi siya makakalabas hanggang sa halos magkolehiyo na si Oscar. Hindi na kami gaanong nag-uusap ni Caroline tungkol sa kanya. May mga bagay na kailangan mong iwanan para makapagpatuloy ka sa buhay. Yan ang sabi ni Margaret. Pumanaw si Ingrid noong nakaraang tag-araw, tahimik sa kanyang pagtulog. Iniwan niya ako ng isang liham na inihatid ni Gordon pagkatapos ng libing. Sa liham sinabi niya sa akin na ang makita si Oscar sa aking mga bisig sa kanyang ikanunim na kaarawan ay ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay mula nang mamatay ang kanyang asawa. Sinabi niya na ang Diyos ay mabagal ngunit hindi bulag. At minsan, ginagamit niya ang isang matandang babae na may 700 na kulang sa barya para sagutin ang isang panalangin na hindi man lang alam ng isang tao na ipinagdarasal niya. Madalas kong naiisip iyon sa loob ng huling 2 taon. Naiisip ko kung paano ang isang maliit na gawa ng kabaitan, isang 2064 na bag ng wood stain at isang brass hinge, nagligtas ng aking lupa, ng aking buhay at ng kinabukasan ng aking anak. Naiisip ko kung paano ko halos hindi sinabi ang anumang bagay kay Ingrid sa hardware store na iyon. Kung paano ko halos binayaran lang ang aking mga paet. At lumabas at inintindi ko ang sarili kong buhay. Yung paraan na madalas itinuturo sa isang Canadian. Huwag makialam kung gaano ako kalapit sa pagkawala ng lahat, hindi dahil gumawa ako ng mali, kundi dahil halos hindi ko nagawa ang maliit na tamang bagay. Isang aral, isang napakalalim na aral. Nais kong iwan sa inyo ito, mga kaibigan. Anuman ang probinsya ninyong pinakikinggan ngayong gabi, anuman ang bansa, anuman ang inyong edad, anuman ang inyong dinadalang problema, maging mabait sa estranghero sa harapan ninyo sa pila.
Hindi ninyo alam kung ano ang kanilang binabantayan. Hindi ninyo alam kung ano ang sinusubukan nilang ipagbabala sa inyo. Hindi ninyo alam kung sino si lolo, kung sino ang anak, kung sino ang hindi pa ipinanganak na apo na maaaring maligtas. Dahil binuksan ninyo ang inyong pitaka para sa 700 na halaga ng mga pako at bisagra. At kung may humawak sa inyong braso at bumulong ng isang bagay na walang saysay, isang bagay tungkol sa sawdust, o mga dahon, o ang tunog ng inyong sariling truck sa daan, makinig kayo sa kanila. Makinig kayo sa kanila ng mabuti. Dahil dito sa probinsya ng Canada, ang hangin ay nagdadala ng higit pa sa lamig. Nagdadala ito ng mga babala. Kung alam ninyo kung paano makinig, at ginagamit pa rin ng mabuting Panginoon ang mga ordinaryong tao, nakatayo sa ordinaryong pila, sa ordinaryong hardware stores, para gumawa ng mga pambihirang bagay. Tinawagan ako ni Oscar mula sa back porch. Gusto niyang lumabas at makita kung ano ang ginagawa ng kanyang lolo. Ibababa ko na ang aking telepono ngayon at pupunta ako sa kanya. At bubuhatin ko siya sa kanyang maliit na silya at ipapakita ko sa kanya ang butil o grain ng walnut at kung paano ito nasinagan ng liwanag ngayong umaga. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung may kahulugan ito sa inyo, ibahagi ninyo ito sa isang mahal ninyo at sabihin ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba kung saan kayo nakikinig. At kung may nagbulong na ba sa inyo ng babala na pinagpapasalamat ninyong pinakinggan, babasahin ko ang bawat komento at maghihintay ako sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos at magandang gabi mula sa Red Deer, Alberta. Salamat sa pakikinig. Anong aral mo? I-comment, subscribe at click bell para sa kwento pa. Paalam!